Good morning, Master Jet. May matatanggap ba akong benefits from GSIS if mag-resign ako after 15 years of service? Okay, so ito po ay tanong na atin pong sasagutin sa episode na ito. Marahil po karamihan sa atin marami sa atin ay parang nahihirapan sa mga responsibilidad na nire-require sa trabaho. Pwede kasi ang iba ay masyadong stressed na, kaya naiisipan na hanggang 15 years na lang ako dito sa serbisyong ito at hihinto na, separate na from this agency or from the government service, and hahanapin na lamang yung fortune doon po sa siguro pagninegosyo o kaya ay anuman pong uri ng hassle outside of the government service. Pero maganda pong option yun na hinintay na makaabot ng 15 years. Bakit po? Kasi kapag mayroon ka ng at least 15 years, actually hindi po yung years of service kundi yun pong total na premium payment sa GSIS, yung PPP kung tawagin. Hindi po kasi nakadepende sa GSIS sa length of service, but doon po sa actual premium remittances or yung PPP po natin, period with paid premiums. Kapag aabot na po ng 15 years yun, ay guaranteed na po tayo na makakatanggap ng pensyon kapag tayo ay umabot na ng 60 years old. So if you choose na by 15 years na premiums ay maghihinto na, magre-resign na from your work sa government, ay pwede po yun. Then pagdating po dyan ay pwede na po makompute yung magiging pension po ninyo. So again, yung computation po ng pension is kukunin yung average ng compensation ninyo monthly in the last 3 years. Tapos yung result po niyan, yung average compensation in the last 3 years, add 700, then multiply by 0.025, then multiply by your PPP. So yun po ang magiging pension ninyo by the time na kayo ay mayroong edad na 60. Pero dahil po kayo ay hindi pa pwede mag-avail ng lump sum, 15 years in service at below 60 years old pa kayo, hindi kayo pwede makapag-avail ng lump sum. So yung hindi nga pwede makapag-avail ng lump sum, pero mayroon pong isang option na talagang binibigay ang GSIS para po dyan. Ito po tinatawag nilang cash payment. Para po siyang pension agad. ang difference lang nila ay yung pension mo hindi magsisimula the following month, kundi hintayin pa kung kailan ka mag-60. Pero mayroon kang matatanggap na 18 times doon sa inyong computed pension. So kung mag-resign ka ngayon dahil mayroon ka na 15 years in service, tapos yung computation ng pension ay aabot sa 25,000. Upon computation, masasabi na for example, 25,000 yung magiging pension mo. So 25,000 times 18, yun ang matatanggap mo upon separation. Cash payment. Yun po yung sinasabi dito na benepisyo makukuha from GSIS. Kapag ikaw ay mag-resign at pagkatapos ng 15 years na premium payment. So yung 18 times ng pension, sayo na yan, cash payment, pwede mo na siyang magamit pang travel o kaya ay pang kapital sa negosyo or whatever use you wish to, okay na yon. Anyway, pagdating po ng edad mo na 60 ay matatanggap mo na yung inyong pension. So ganun po yung mangyayari if we choose to retire from government service na hindi pa tayo umabot ng 60 years old, pero meron na tayong at least 15 years na paid premiums. So ganyan po siya. Pero kung kayo po ay umabot na ng 60 years old tapos nag-resign o retire na yung tawag doon kasi 60 ka na, retireable age na. So kapag 60 ka na tapos nag-retire, then that's the time na pwede mo na ma-avail yung either lump sum or yun pong pension agad. Pero for those na hinintay lang umabot ng 15 years tapos nasa 40 or 50 years pa yung edad nila, let's say 50, tapos ganun nga, ay yung cash payment lang yung inyo po makukuha. Tapos hintayin na lamang po ninyo na aabot kayo ng 60 years old para magsimula na kayo makatanggap ng inyo pong pensyon from
na GSIS. So, yun po, no? Kung kayo naman po ay hindi pa umabot ng 15, ay hintay-hintayin nyo na lamang po. Tiis-tiis lang po muna, makaabot lamang po ng 15 para masiguro po na mayroon po kayo makukuhang pensyon. Kapag below 15 kasi at kayo po ay nag-separate from the service, wala po kayong matatanggap na monthly pension pagdating ng edad na 60. So sana po ay nabigyan natin ng sagot itong tanong na ito, and for more videos sa katulad po nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page. Maraming salamat. Keep safe everyone.